Hello, isang magandang araw na naman ng Martes, November 14. Mag-update na tayo ng ating chapter 163. Pero bago yun, magsha-shoutout muna tayo sa mga nag-comment noong last chapter natin noong nakaraang linggo. So, shoutout sa mga nag-comment na ito na sina Donna Olimpo, Jenilyn Fernandez, Antonio Dumalaos, William Martinez, Jose Tampoco, Saif Lau, Erwin Abong, Ralph Alpay, Ronald Esok, Rex Oybar, Juan Tubali, Suitenya Magbanwa, Ram Chris Mitante, at Chard Gail Bobis. Basta sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo lagi sa update natin. If magko-comment kayo sa update natin ito, may shoutout kayo next update. Maraming salamat. Simulan na natin ang ating chapter for today. 62-47 ang score sa pagtatapos ng unang half ng laban sa pagitan ng Mansalay Black Knights at Puerto Galera Sea Lions. Matikas ngang bumalik sa bench sina Henrik na sinabayan pa ng sinkronisadong pag-cheer ng kanilang mga supporters. Dumadagundo nga rin ang malakas na hampasang tambol na dala ng kanilang mga fans at maangas ngang upo sina Ramirez sa bench nila na kagad na inabutan ng tubig ng mga kasamahan nila na pinangungunahan ni Jeric Salonga na hindi na nga naglaro ng second quarter dahil mukhang hindi na raw kailangan. Ano na ngayon ang gagawin ng mga kalaban natin? Kahit pinaglaro nila si Mendez ay wala pa rin nangyari. Hindi na mauulit ang nangyari nung unang quarter. Sambit nga ni Ramirez matapos uminom ng tubig. Tumayo nga rin siya saglit at kinumpasan ang mga supporters nila para lalong lakasan ang cheer para sa kanila. Pero hindi pa tapos ang laban, Henrik. Sabi naman ni Jeric na makikitang masaya dahil sa nangyari sa second quarter na talaga namang dinumina nila. Masasabi pa rin nga niya na sila talaga ang defending champion. Ang ganda rin ng naging shooting percentage ng kanilang team na makikita sa stats na nakasulat sa papel na binigay ng committee sa kanya. Alam ko yan, huwag ka mag-alala. Kahit hindi ka na maglaro dahil sa sunod na quarter ay parang kaya na ni Carlo na tumayo bilang sentro habang si Yabang naman ang power forward. Sabi nga ni Ramirez na napatingin kay Jules na muntik nang mabilaukan ng tubig nang marinig ang tawag niya rito. Anong Yabang? The Great Jules Landicho. Sabi nga ni Jules na tumayo pa at hiningi ang stats paper mula kay Jeric. Gwapo si Landicho, ngunit ang ugali nitong ito ang kinaayawan ng mga babae. Kung kaya, walang tumatagal sa kanya. Paglaruin muli ako, 8 points pa lang ang nagagawa ko. Kailangan kong matapatan ang 20 points na nagawa mo na. Buwaya ka kasi. Sambit nga ni Jules na binabasa ang nakasulat sa papel. Buwaya ba talaga? Baka nakakalimutan mo, playmaking at pasa ko ang reason kaya nakaka-score kayo nung naglaro uli ako. Kung hindi ako pumasok ay baka dikit ang score natin sa kanila. Sagot naman ni Henrik na kagad na kinuha ang papel na hawak ni Jules Landicho. 18 points, 5 assists, 4 steals, 1 block. Hindi rin birong stats si Mendez. Sabi pa nga sa sarili ni Henrik na napasulyap sa bench ng kalaban. Alam niyang madaig niya ito sa quarter na ito. Kaso, nang pagmasdan niya ito kanina na pabalik sa court, ay pakiramdam niya ay parang ayos pa rin to. Hindi pa rin bumabagsak ang positibong datingan nito sa kabila ng mga nangyari. Baka magaling lang siya magtago ng kaba. Yung mga kasamahan niya ay parang bumababa na ang kumpiyansa habang papaubos ang oras kanina. Pero ang Mendez na iyon, kailangang masecure namin ang kalamangan sa mga susunod na quarter. Wika nga sa sarili ni Ramirez at napansin naman ni Jeric ang kaseryosohan ng kanilang team captain na tila may kutob na rin siya kung bakit. Mula naman sa bench ng Mansalay Black Knights ay mababakas kina Gerald Valdez ang pagod. Ganoon nga rin kay Dwayne Alcoba na nanatilit naglaro ng buong quarter. Si Ricky naman nakasalukuyang umiinom ng tubig ay pasimpleng napasulyap sa mga kasamahan niyang mga datihan ng players ng team na ito. Ramdam na nga niya sa mga ito ang pagbaba ng kumpiyansa dahil sa ginawa ng kalaban sa kanila ngayong ikalawang quarter. Ito nga ay kahit pa naglaro siya sa huling mga minuto. Si Gerald nga ay napatingin din kay Ricky at nakikita pa rin niya sa mukha nito ang kakalmahan kahit na makailang beses itong sumablay at nagkamali kanina sa muling paglalaro nito. Pakiramdam nga niya ay wala itong will manalo o parang laro-laro lang daw rito ang laban kaya parang hindi daw ito kinakabahan. Ganito nga rin na nakikita niya sa kanilang coach
na kasalukuyang binabasa ang stats sheet ng mga players na nagmula sa committee. Mag-ready na kayo Sir Tuason and Terence. Maglalaro na kayo sa third quarter. Sasamahan ninyo si Ricky. Sambit nga ni Andrea na basta lang iniabot kay Ricky ang hawak nitong papel. Dwayne, can you still play in the next quarter? I need your height inside the court. Sabi pa nga ni Andrea Calcoba. Kulang sila sa height at alam niyang mataas ang vertical leap ng batang ito base sa mga nakita niya. I still can play, coach. Sabi nga ni Alcoba at si Gerald nga ay napatingin sa dalaga dahil parang hindi niya ngayon makuha kung ano ang plano nito. Isang bagay nga lang napansin niya sa lineup na ito. At ito ay sina Terence, Ricky at Sir Tuason ay iisa ang shooting form at sila ang mga accurate shooter ng kanilang team. Ito ang naging problema ni Mendez kanina dahil kahit ano pang ganda at ayos ang tira nito ay nagagawa pa rin mapigilan ng kalaban dahil sa pinagdadalwahan nila ito. Good. I will put you under the basket as power forward. Help your Kuya Marlon to get rebounds. Sabi pa nga ng dalaga na kay Ricky naman napatingin. Ricky, napapaligiran ka ng shooter maliban kay Marlon. Ikaw na uli ang magiging point guard sa lineup at kung hindi natin sila basta mapipigilan pumuntos, ang kailangan natin gawin ay pumuntos din. Hindi ng 2-point shots, kundi ang mga 3-point shots. Hahabulin natin ang lamang nila ng dahan-dahan para sa pagdating ng fourth quarter ay mapadikit natin ang lamang nila kahit papatuloy silang umiscore. I am also sure na hindi pa nila paglalaron sa Salonga. Kaya Marlon and Dwayne, take control the rebound if mag-miss ang tira ng mga kasamahan ninyo. Seryosong wika nga ni Andrea na napatingin din naman kay Terence. Alam niyang itong unang beses ito na maglalaro sa Provincial League at alam niyang kabado pa ito. Dito nga ay napatingin siya kay Ricky at tinanguan naman siya ng binata. Kayo po sir, kinakabahan pa rin ba kayo? Tanong nga ni Andrea kay Sir Tuason na medyo napatawa sa tanong ng dalaga. Ma'am, coach, hindi naman siguro. Slight lang. Kasi alam mo naman, hindi ko na maalala ang last time na naglaro talaga ako. Sino ba naman mag-aakala na makakapaglaro pa rin pala ako? Sabi nga ni Sir Tuason na medyo huminga ng malalim at sumulyap kay Mendez. Ricky, bibigyan kita palagi ng screen at kapag si Ramirez na ang bumantay sa akin, ay ipasa mo kagad sa akin ang bola. Mas matangkad ako sa kanya and I will take it as advantage dahil sa shooting form ko. May ngiti pang ang wika ni Sir Tuason at nang mapatingin siya sa loob ng court ay parang naalala niya ang mga panahong siya ay naglalaro pa ng basketball noong kabataan pa niya. Sige sir, nakangiting wika nga ni Ricky at tumayo na nga ito. Lumapit siya kay Terence at binigyan ito ng ngiti. Huwag kang kabahan Terence. Gusto kong talunin natin ang Puerto Galera at magandang gawin ito sa pamamagitan ng pag-comeback. Sambit nga ni Mendez na pasimpleng ka na seryoso ni Gerald na kasalukuyan nagpupunas ng pawis. Si Andrea nga ay kinausap ang kanyang mga players para sa mga plano nila sa third quarter. Po-focus ngayon ang opensa sa apat nilang mga shooters at pagdating naman sa depensa ay magiging pansamantalang optional ito, lalo na't hindi rin naman nila palaging mapipigilan ng kalaban sa pag-atake at paggawa ng puntos. Problema nga lang sa lineup na ito ay dalawa ang may iwan kapag mabilis ang takbuhan. Hindi sigurado ganung kabilis si Sir Tuason at kung ang kaninang lineup ang ibabalik ni Ramirez ay talo kami sa speed sa kabuuan. Sabi nga ni Andrea sa sarili. Huwag kang mag-alala Coach Andrea, hindi pa tayo talo. Hindi ako papayag na maging pangit ang unang laro ko sa OMPL, kaya dapat panalo rin tayo. Sabi nga ni Ricky na makikitang nakatayo sa tabi ng dalaga. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito, kaya hindi pwedeng ma-disappoint ka. Alin ang matagal mong hinintay? Ang maglaro ng basketball? Pasimple at mahinang tanong naman ni Andrea. Ang maglaro ng basketball na pinapanood mo ko. Nakangiting wika nga ni Ricky at napasulyap nga siya kay Andrea na parang nawawala sa mukha ang karakter na parang coach. Iba kasi ang pakiramdam ko kapag naglalaro ako na nanonood ka. Pakiramdam ko hindi ako matatalo. Alam mo kung bakit? Kasi nanonood ang pinakamaganda kong fan, ang numero 1 kong taga-suporta. Pambobola pa nga ni Ricky at si Andrea naman ay napapalo sa braso nito na lumikha pa nga ng tunog na ikinatingin ng mga kasamahan nila. Napakantsaw tuloy ang mga ito sa dalawa na ikinapula naman ang mukha ni Andrea. Dahil nga rin sa bagay na iyon ay hindi maiwasang mapaseryoso ni Gerald. Siguro masyado lang ako nag-iisip ng kung ano-ano. Pero unang game pa lang naman ito.
Kaya manalo man kami o matalo ay hindi pa naman katapusan. Sabi na nga lang ni Gerald sa isip na marahang tumayo at humarap sa kanyang mga kasama. I-cheer natin ang mga kasama natin. Huwag tayong panghinaan ng loob. Hindi pa tayo talo. May 2 quarter pa. Masiglang wika nga ni Gerald at si Andrew ay napatayo para hipuin ang noo ng kanyang kapatid. May sakit ka ba Kuya Gerald? Tanungan ni Andrew at napatawa naman si Rimiel dahil hindi nga raw ganito si Gerald bilang team captain nila. Palagi lang daw kasi itong seryoso na parang ibang iba raw ng mga oras na iyon. Ito tuloy ang naging dahilan para laskahin nila ang kanilang team captain at habang nangyayari iyon ay makikita naman ang pasimpleng ngiti sa magkasintahang nakatayo lang habang nakaharap sa loob ng court. Nagkatinginan pa nga ang dalawa at hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asang tatalunin nila ang defending champion. Natapos na nga ang oras at natapos na rin ang munting intermission number na ipinalabas ng ilang mga taga-Kalapan. Nagsimula na nga muling mag-ingay ang mga supporters ng mga naka-asul at lalo itong lumakas nang makita na nga nila ang lineup ng Sea Lions. Pinangunahan ito ni Henrik na sinundan ni na Perez, Landicho, Ibanez at ang sentro pa ring si Dalisay. Sa pagpasok nga rin ng lineup ng Mansalay ay medyo napaseryoso ang ibang mga players ng ibang bayan dahil tila ba raw sumusuko na ang mga ito kung pagmamasdan ang kanilang players. Sino yung Francisco? Mukhang bago bata pa yata, mukhang totoy. Sabi naman ng isa sa mga manonood. May pinasok din silang matanda parang tiyuhin ko na yata yun Sabi naman ng isa na itinuro si Tuason na may numero 10 sa jersey. Ang liit ng lineup ng Mansalay. Si Alcoba ang inilagay sa 4 at lalo siyang lalamunin ni Ibanez sa ilalim. Sabi naman ng isa pang manonood. Makikita nga rin ang pagngiti ni Mendez nang lapitan na siya ni Ramirez. Mukhang magpapatalo na nalo kayo Sino ba yung mga pinasok ninyo? Sabi nga ni Henrik na mabilis sa binantayan si Ricky dahil sa mga nakaitim nga ang bola. Nag-ingay na nga muli ang mga manonood at pagkasambot nga ni Ricky sa bola ay agad niyang hinarapan ang kanyang bantay na si Ramirez. Ang kalmado at masayang tingin nga ni Ricky ay dahan-dahan ding naglaho at nang mapansin ito ni Alcoba nakakatawid lang sa kanilang side ay bigla na lang siyang napalunok. The look in his eyes. This was the game face of Coach Mendez when we played each other for the first time. Sabi nga ni Alcoba sa sarili na mabilis na sinandalan si Ibanez. Pagdating nga ni Ricky sa side nila ay doon na nga niya napansin ang mabilis sa pagtakbo sa kanya ni Ramirez at makikita rin na sumunod dito si Perez. Kagaya nga ng ginawa kanina ay isa na namang double team ang ibinigay sa kanya ng mga kalaban. Ang pangyayaring ito ay ang nagpaseryoso sa mga manonood at nagpangisi naman kay Mendez na biglang huminto at hinawakan ng bola habang nakatayo. Second half. Oras na siguro. Sambit ni Ricky sarili at kasabay ng pagsasalita niyang iyon ay ang pagtayo sa tapat niya ni na Ramirez at Perez na desididong sirain kung ano man ang binabalak niya ng oras na iyon. To be continued. For tips and donations, just send on my GCash 0916-425-3887, Maya 0907-41-66654. Thank you. Para naman sa mga interesadong mag-avail ng ating advanced chapters ng Book 4, mag-PM lang po kayo sa Facebook na nasa screen natin. Ang ating pong pricing ay 10 pesos per chapter. Minimum of 5 chapters ang pwedeng avail. May promo po tayo sa mga first time bibili ng advanced chapters na 100 pesos 15 chapters o kaya 300 pesos 50 chapters. Ito po ay unang beses lang, sa unang bili lang po. Tapos regular pricing na po ang sunod. Tapos pa-subscribe na rin po sa ating YouTube channel sa mga hindi pa subscriber. At lagi po tayo magla-like sa ating update para po gumanda yung ating engagement kay YouTube kung may mangyayari nga ma. So maraming thank you at maulang araw sa inyong lahat. Mag-iingat kayo kasi parang may bagyo yatang parating sa isang araw, lalo na sa mga nasa Visayas region sa pagitna tsaka sa upper part Mindanao. Parang yun nakita ko sa balita ng Pag-asa. Tapos medyo maulan din ngayong dito sa lugar namin sa Mindoro kasi merong shear line based uli sa Pag-asa. Kaya huwag kayo magpapaulan kasi mahirap magkasakit. So salamat. Hindi ko sure kung may update tayo bukas kasi parang may pupuntahan ako pero
Pag wala akong pupuntahan ay baka magawa ko yung chapter 164. So thank you. Salamat uli sa ng marami sa mga nagbabasa.